to supplier in such a short period of time? Ang diferensya po sa atin ng Vietnam at doon sa rice po, ang pinakamalaking diferensya po sa atin ng Vietnam is Vietnam po ang irrigated area po ng Vietnam. Again, bumabalik po tayo sa irrigation. Ang irrigated area po ng Vietnam is 6 times larger than the Philippines. Ganun ba? Opo. Kasi po because of the Mekong River. Okay. Yun po So, ang mas madali ang irigasyon. Opo, kaya po at less kakonti po yung tao nila kaysa sa atin. But how come they have been able to produce so much, no? Eh, It's really quite a surprise. Kasi po flat po yung Vietnam. Walang ganong bundok. Hindi po tulad natin na islands and bundok. Kaya ngunit sila po magaling lang sila doon sa rice. Sana po wag ninyong maging aba tayo sa mga Pilipino sapagkat tayo naman po mas magaling tayo sa ibang klase ng produksyon. Talo po natin sila sa livestock. Oo, lalo na sila Pwede ngayon. ba natin silang bentahan ng manok o baboy? Pwede po. Tayo po ang sa buong mga magkakatabi po, tayo po ang bird flu free. Oo. FMD Foot and mouth free disease. without vaccination. Oo. So, ito po yung Katanggap-tanggap ang ating... Opo, kaya ito po yung kinakapitalize na. Right now po, tayo po yung nagsusupply ng manok sa Japan. Okay. Yung pong chicken yakitori sa Japan, majority Filipino chicken. galing po sa atin. Galing po sa atin. Okay. May mandako tayo, Secretary. And another area that's so very important under you is the Bureau of Fisheries. Yung problema natin ng mga fish pens dyan sa Lake Taal at kung saan man na nakikinabang lahat ng mga mayor dyan. Sila nagbibigay ng permiso sa lahat ng fish pen. Ang dami-daming mga damis dyan ng Koreano, ng incheck sa fish pen. Ano ba kailan ba? Kanya nagkakaroon ng katakot-takot na fish kill eh. Sobrang dami, nauubusan ng oksiheno, hindi na dead-reds yung lugar. Ano ba ang kaya natin gawin doon? Ngayon po, actually, yung pong dito po sa Taal, naiayos na po natin. We have dismantled dito na po sa administrasyon natin, more than 1,000, I think 1,600 fish pen na sobra po sa carrying capacity ng lugar. Naisettle na po natin yan. At, Pero yun lang ba ang sobra doon? Yun lang po. Kasi kung hindi ako nagkakamali, doon lang sa isang lungsod doon sa Batangas, 2,000 yung sa isang lungsod lang, dapat tanggalin. Hindi na po. Na-validate po natin ito. Na-validate na. Na-validate na po natin and then iniaayos na po natin ito. Ngayon, yung pong teknolohiya at saka po pagbabantay ng overstocking, ay yun po ang binabantayan natin. At ngayon po, ang maganda nito ay katulong na po nila yung BIPAR sa kanilang technical. Meron po kaming monitoring na, pati may board na po ngayon sa bawat bayan. Paano mong pipigilin yung mga LGU dito sa pag-i-issue ng indiscriminately ng permit? Alam na po nila ngayon, bawal na. Kasi sobra na po yung carrying capacity, so bawal na po. Yung ba sa iyo, under sa iyo o sa DENR? Sa akin po yung Kasi dati DENR ang mahawak yan. Bureau of Fisheries. Actually po, yung pong may common interest po ang DENR tsaka sa amin. Pero although kami po ay hindi solo lang doon, pero pag nagkaroon po ng fish kill, automatic kami po pinagpapasahan, kami po sinisisi. So we take care of the responsibility na po. Yung pong sa ano po, sa fisheries, tingnan niyo po, napakagandang programa natin ngayon dito. Ngayon po, December, we have started po yung closure doon sa Dipolog, sa Zamboanga. Cleanose po natin from December, January, and February, kung saan po buntis yung mga ginagawang sardinas. Okay. Ang maganda po dyan, binabati po natin yung mga kapatid natin dyan na nakikipag-self-regulate na po sila sapagkat kung hindi, wala na rin po tayo. Kasi mawawala ng hanap buhay. Una po yun. Tama po, diba? maganda. Next year lang po, ibinabalidate namin with the scientists kung ito po ba tama yung December o magiging November, December, January. Ayun na po. Yun po kasing kailangan may scientific explanation. May maganda po tayo ngayong programa ng fisheries. We are putting up hatcheries para sa crabs. Gusto ko pong mangarap na together with BIFAR, in 2 years time siguro, we will be the #1 supplier po ng crabs sa buong mundo. Pupunuin mo ako ng kolesterol, ha? Mula doon sa aligi. Kailangan po kasi, pero napakasimple po pala. Ang isang crabs po, sabihin na lang natin yung alimasag na lang na maliit. Ang mahal ng presyo ng mga limango ngayon. Kaya kung dumami ang supply, baka sakaling bumaba ang presyo. Bababa po. Tsaka po, magiging dollar earner natin sa laki ng demand sa tabing bansa. Alam niyo po, 1 milyon ang itlog. Ngayon, kung nasa wild siya, maigi na maka 1% ang survival. Kung ilagay natin siya sa tangke,
doon natin paitlogin. Pag crablets na, pakawalan natin sa wild. At the end of the day, sa atin din ito. So sabi ko, murang-mura po pala kapital. Alam mo, maski na sa Singapore, alam mo kung saan na binibiling maraming crab nila? Sa Sri Lanka pa. Ay, nako. Nakikipag-usap na po tayo at bebentahan po natin ng Singapore. Ng ating alimango. Alright, from Mr. Oxon of Batangas. In 2006, Senator Gordon successfully brought fruits from Mindanao to Makati and sold at very, very low price. How come it's not being repeated now? Politics? Hindi naman po. Actually po, Anong prutas ba hindi nalang didik dito sa... yung pong, tama naman po, si Senator Gordon po by that time, ay, alam ko po ay durian, yung iba pong, kasi prutas po yung dinala niya. Actually, napag-usapan po namin ito sa cabinet at saka binanggit ko po ito kay Presidente mismo na pag problema po natin kasi pagka nagbagyo, although just after the storm, tahimik, namahal, nagsushoot up ang presyo dahil sarado po yung mga kalsada. That's the time po na iniaayos ng ating AMAS na nakikiusap po ko kay DND chief natin na kay air freight na lang yung ano. C-130 po. Ang gamitin para Gagamitin po pag tapos kahit gastusan na ng Department of Agriculture yung pong gas, abgas, para lang po ma-augment yung supply at hindi mag-shoot up. Inaayos po namin ito, kaya lang ang pagsasamantala lang ng mga traders yun eh. Ang problema lang kasi pagka ganyang mayroong supply imbalance, pag nakalagay sa dyaryo, DTI, ganito ang presyo. Pag nagpunta ka sa palengke, sasabihin siya, di bumili ka sa DTI. Ay, hindi naman po. At least this time po, talaga pong may part ito ng ating pong ng inyong chain. programa. Supply chain po. At saka po, Sir Ray, ang baka pumalimutan natin na pinipilit po namin ma-solve agad yung problema ng mga meat producers natin. Kung saan marami pong nagkakagalit po ang producer at saka po yung processor sa kadahilan ng meron pong malaking gap in between. Yung pong mga cutting floors at saka po yung cold chain. Okay. So nobody would like to invest in this part of the chain. Bakit? Wala bang pera? Hindi po sigurado eh. Kaya ngayon po, ang sabi ko po, nag-allocate na po tayo ng pondo for 2012. Okay. The government will invest in this gap. Para po sa ganun, tuloy-tuloy na at hindi po magbabag ang producer at saka po processor. Saka ang problema natin sa karne aside from supply is selling of double dead meat. Medyo po malaki na po ang movement natin diyan na nagpapataw na po ng mas malaking multa. At saka po ultimong lahat po ng mga kakutsaba ay mayroon na pong pananagutan sa batas. From 0917-833-1094, ay anak kapatid, nalimutan mo ang pangalan mo at kung saan ka nanggagaling, so padala sa amin. Naniniwala ba kayo sa hybrid rice seeds na mas mabuting gamitin ng mga farmers? Opo. Actually po, yung hybrid seeds, lalong-lalo na po sa dry season cropping, hindi po natin pwedeng matawaran. Kaya lang po, it depends po sa kakayanan ng magsasaka. Kasi medyo mas marami pong inputs ang kailangan niya, mas maraming fertilizer, at saka mas maalaga at kailangan po yung talaga maayos na patubig. So, but kung may irrigated area ka, at saka especially during the dry season cropping na ito hindi susceptible sa sakit, the best pong gumamit ng certified. Should government invest in an inventory of the seeds? Meron na po tayo. Actually po, hindi lang po hybrid, kundi pati po mga inbred varieties na matataas pong kalidad. Nakakapagbigay po tayo kasi ngayon ng mga inbred varieties na mataas ang kalidad. Okay. From 0917-808-0707, mali po ang zoning. Dapat sa sanitation para di po tumaas ang cost pag pinalayo ng lugar ang agriventure tulad ng poultry. Nga pala, the issue of pollution from chicken excretion, o kaya yung baboy na pag maalingaso at maamoy na amoy, ano ba magagawa ng... Ang mas maganda po ngayon dito, ito po mga datihang problemahan natin. Ipot, ay kulang na nga po ngayon eh. Ginagamit na po nating fertilizer. So mayroon po ng nanay ko ginagawa na naman natin yan. Sir, ang maganda po nito, may mga inoculants